Hindi tulad ng mga detainees dito sa Pilipinas po. Nanlilimahid sa itsura. Pero doon po, tingnan niyo yung detainee sa Dahig. Parang may economic summit, may meeting ng mga world leaders. Di ba? Nagka-Amerikana, posturado po. Mabuti po ang trato sa kanya. Wala kang marinig na pagbabanta sa ICC. Wala kang marinig sa mga judges na kill o sipain. Sipain ko niya yan. Wala kang marinig. May manners. May manners in right conduct. Sumusunod sa tinatawag na Code of Ethics. Pati sa pananalita, piling-pili ang paggamit ng mga pananalita. Wala kang marinig na PUTA. Sinupalpal mga kababayan ng International Criminal Court yung drama ng pamilya Duterte, lalo na ni Sara at saka yung kanyang nanay na si Elizabeth. Nag-react na doon sa sinasabi na si Digong mga kababayan butot balat na. Parang sinasabi nila pinapabayaan ang dating Pangulo habang nandun sa detention center ng ICC. Kaya sabi po ng ICC spokesperson, ang ICC ICC adopts necessary measures to ensure health of detainees. Diba? But before natin mga kababayan pag-usapan, pati yung impeachment ni Sara na may utos na yung Korte Suprema. Yan po. Supreme Court orders House, Senate to submit information on Duterte impeachment. Buti naman nakialam na yung Supreme Court, mga kababayan. Sa ICC, nag-react na yung ICC sa drama ng mag-ina. Ngayon naman, sa drama ng impeachment, nag-react na rin yung Supreme Court. So, before natin pag-usapan, talakayin mga kababayan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Ako pala po si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Alpay. So itong reaction mga kababayan ng ICC ay para basagin yung mga propaganda ng pamilya Duterte, sabay file ng mga resolution sa Senado as if pakikinggan sila. Gustong influensyahan yung desisyon ng ICC mga kababayan at gusto pang gamitin ang latest si Alan Peter Cayetano, yung ating gobyerno. Gusto ninyong tulungan ng gobyerno si Digong pagkatapos walang tigil yung mga Duterte sa paninira sa gobyerno. Asa pa kayong tutulungan kayo ng gobyerno? Kidnapper yung gobyerno, tutulungan kayo. Yan ang linya, mga kababayan ng propaganda, narrative ng mga Duterte, kidnapping. Asa pa kayo na tutulungan kayo ng gobyerno. Kaya sabi ni Yussi Claire kanina, noted na niya. May reaction na niya dyan, may posisyon na yung DOJ Secretary tungkol sa issue ng interim release. Nang i-check natin yung posisyon ng denied. Ang posisyon mga kababayan ni Secretary Boying Rimulya, mas magandaan nang nandyan siya. Maasikaso siyang mabuti. He is at the best care ng ICC. Ligtas siya doon. Diba? Ito ang patunay mga kababayan, no? ICC adopts necessary measures to ensure health of detainees. Pati pananamit ni ayos na ayos, di ba? Pananamit ni Digong, posturado. Hindi tulad ng mga detainees dito sa Pilipinas po. Nanlilimahid sa itsura. Pero doon po, tingnan niyo yung detainee sa Dahig. Parang may economic summit, may meeting ng mga world leaders. Di ba? Nagka-Amerikana, posturado po. Mabuti po ang trato sa kanya.
Wala kang marinig na pagbabanta sa ICC. Wala kang marinig sa mga judges na kill, kill, kill. O sipain. Sipain ko niya yan. Wala kang marinig. May manners. May manners in right conduct. Sumusunod sa tinatawag na Code of Ethics. Pati sa pananalita, piling-pili ang paggamit ng mga pananalita. Wala kang marinig na PUTA. Yung English ng PUTA. O, diba? Wala kang marinig na cursing mula sa bibig ng mga ICC judges or sa spokesperson po. Yan ang mga civilized na mga tao. Di ba? Kaya si Digong po, walang rason na i-house arrest. Parang hotel nga yung paano kailangan pag i-house arrest? Parang hotel yung kanyang kinalalagyan na detainee. Detention cell. Kumpletong facilities, amenities po. Gumagawa lang sila ng mga strategy para makatakas si Digong. Siyempre, may mga sympathizers pa yan sa embassy. Kung halimbawa, i-detain sa embassy po. Baka after several days, nawala na lang si Digong. Nandun na sa ilalim ng palda ni Xi Jinping. Paano mo pa yan makuha dyan? Para iharap sa trial. Yan. The ICC has said it adopts all necessary measures para siguruhin ang health, ang kalusugan ng suspects in the detention center, but declines to comment on the reported skin and bones condition of former President Rodrigo Duterte, who is in its custody. Sabi po ni ICC spokesperson Fadi El Abdallah, the ICC adopts all necessary measures to take care of the health and well-being of suspects who are in the ICC detention center. We do not provide further comments on these matters in order to fully respect their private life. Kita ninyo, nire-respeto ang pribadong buhay ng mga suspetsado. Ganun sila po, masilan sila. Marunong sila na magrespeto ng pribadong buhay at yung rights, human rights ng isang akusado. Yan Yan mga reactions ng mga netizens. ICC has spoken. The drama should stop. Sabi ng isa pang netizen, he needs family care. Nandun baga po si Sara, 2 weeks. Tapos nandun yung kanyang dating asawa. Pero dahil siya akusado sa crimes against humanity, hindi man pwedeng kasama si Sara doon sa silda at saka si yung nanay niya. Ano yan? May consequences po ang mga pagkakamali, mga gawaing ganyan. Kahit yan dito, hindi po pwedeng kasama sa detention cell yung family para sa kanyang family care. That is special treatment. Di ba? Ang gusto ninyo, special yung trato sa dating Pangulo. Bakit? Naging special ba yung trato niya sa mga na-AG case? Di ba kill lang yung bukang bibig niya? Wala siyang paki sa damdamin ng mga naiwang pamilya, lalo yung mga bata, more than 100 na mga paslit, yung nadamay sa EJK. Yes, sabi ni Thorstein Biblen, they're just trying to gain sympathy. Correct. Sabi ni Rick Carillo, yung butot balat na Digong, ginagawa lang na issue para maawa ang mga tao. May naawa pa ba sa self-proclaimed na kriminal? Sabi ni Ricardo Dalisay Julian, he's very lucky to be detained at The Hague where detainees are being treated well. Otherwise, it would have been hell if he is detained here in the Philippines if no special treatment will be accorded. Correct na correct mga kababayan. Sabi ni Inco Jix, wala akong paki, ang mahalaga sa ICC na mabulok si Digong. Sabi ni Kelvin Grande, Duterte 4 months, Dilima 7 years. Kinaya nga po ni Dilima, isang babae, Bicolana, kinaya na makulong for 7 years. Si Digong,
4 months pa lang, grabe na ang drama ng mga kapamilya niya at saka kaalyado. Di ba? Si Dilima ba, yung mga kapamilya niya, narinig ninyo na nagsalita? Ang nagsasalita lang nun si Dilima. O ngayon, nakalaya na si Dilima kasi yun pala, gawa-gawa man lang yung kaso. O yung crimes against humanity, alangan gawa-gawa ito. At walang kasalanan dyan sa crimes against humanity yung ating Pangulong Bongbong. Ang crimes against humanity, final ng mga biktima ng AGK. At ang may sala dyan, si Digong mismo kasi nawala ng tiwala sa justice system yung mga pamilya ng biktima. Kaya final po sa ICC. Lahat ng blame sa kanila, sa kanya mismo. Ang isa pang dapat sisihin siya at ang buo niyang pamilya, nanalo si Bongbong Marcos, inaway-away niya. Hanggang ngayon inaaway ni Sara. Tapos hihingi ng tulong si Cayetano. Magre-resolution kung hindi kayo mga buwang, anong tawag sa inyo? Pwede naman na nahimik na. Ang ganda ng pagtrato sa kanya ni President Bongbong Marcos. Ayaw niyang tantanan. Bangag, bangag, bangag. Ngiwi, ngiwi, ngiwi. Butod, butod, butod. Di ba? O ano inabot ni Harry Roque? Yan kasi. Yan o. Si Harry Roque, mga kababayan. Tawanan na yung mga DDS, mga kababayan. Di ba? Ano ang inabot ni Harry Roque? Di ba palaboy na? Yan ang abutin ninyo. Sa inyong pagmamalabis, mga buang kasi kayo, pwede naman manahimik. Pinili ninyo ang magulong buhay. Di pagdusahan ninyo. Di ba? O ngayon, balik tayo sa Pilipinas kasi nagpalabas na ng utos yung Supreme Court, both sa Congress and sa House of Representatives in the Senate. Yan o. Supreme Court orders Senate to submit information on Duterte impeachment. Pinapasubmit ng documents and information on the impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte, including whether House members had time to peruse the charges and the evidence before signing the articles of impeachment transmitted to the Senate. The Supreme Court issued the order in relation to separate petitions by Vice President Sara Duterte and Kingdom of Jesus Christ lawyer Israelito Torion questioning the legality of the impeachment proceedings. So ano yung mga hinihingi ng Supreme Court? The High Court sought information on who prepared the draft articles, whether the draft and evidence were circulated to all House members, when the articles were included in the order of business for plenary consideration, whether Duterte was given the opportunity to be heard on the evidence shared with the House members, when the first 3 impeachment complaints were filed and their status, how many days had lapsed from their endorsement for transmittal to the office of the House Speaker and eventual inclusion in the order of business, whether the House Secretary General has discretion on when to transmit complaints to the office of the Speaker and whether he can refuse to do so. Ngayon, sabi ng Congress, they will comply. The House of Representatives confirmed receiving the Supreme Court's notice kahapon po. We will comply with the order of the Supreme Court, sabi po ni House Impeachment Prosecutor and Manila District 3rd District Representative Joel Chua. House Secretary General Reginald Velasco asserted the impeachment proceedings niya complied with the rules, adding the Constitution does not specify how soon complaints should be transmitted to the office of the Speaker. Immediate, pero wala namang time yon. Parang yon sa forthwith, yan, di ba? Trial shall proceed forthwith. Wala rin timeline. So it's up to the interpretation of the official concern, sabi po ni Velasco.
Sabi naman ni Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr., among the signatories of the impeachment complaint, said House members were aware of the issues raised in the articles of impeachment before they signed. He stressed committee hearings at the House tackled these issues extensively. The Senate Impeachment Court, meanwhile, likened the Supreme Court's order to its own move in June to remand the articles of impeachment to the House amid questions on constitutionality. Yan yung sabi po ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tongol. He said the Senate as a party to the cases prepared its response. He also noted that much of the requested information relates to the House procedures. The Senate remains dedicated to respecting the judicial process and the sub judice rule on the matter. That is why it will prudently refrain from giving any further comments in public, assured all parties. Siyempre kasi tumakbo sa Supreme Court si Sara Duterte. Taliwa sa kanyang sinabing, I want a bloodbath. Yan pala, magpapasaklolo sa Supreme Court. So, yung both houses, mga kababayan, they have to comply. Kaya tama itong sinabi ni Omak Nam, this is good. The Supreme Court can rule and tell the Senate to perform the hearing. That's the right venue, sabi ni Leonardo Gonzales Santos Jr. Cheese, you cannot just do whatever you want according to your own rules. Submit your position and let the House be given the same opportunity to address the alleged constitutional infirmities that BP Sara is claiming. Whatever the Supreme Court rules, we will all respect it. Ngayon, sabi po ni House spokesperson Princess Abante, the House to submit additional impeachment details to the Supreme Court. So, binigyan ng Supreme Court, mga kababayan, ng 10 calendar days para sa Senado at saka sa Congress to file their reply sa Supreme Court. So, maganda na to, mga kababayan, para matuldukan na tong debate. Yung question, kung sinunod ng Congress yung tamang procedure, pag-endorse ng impeachment, articles of impeachment, saka yung tinatawag nilang 1-year bar rule sa pag-pa-file. Kasi ang argumento ng defense, hindi na pwede kasi duplication, multiple complaints na. Para matuldukan na, mga kababayan, once and for all. Ang mag-uutos na po yung Supreme Court. Kasi yung Senado po naging ng defense. Yung mga judges po, naging mga defense lawyers na. Ano ba po, mga kababayan? Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.